Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father Vic. Araw ng Sabado sa ikalawang linggo ng Adbyento. At sa ating mga pagbasa, narinig natin ang tungkol sa pagkatao ng dalawa sa tinawag upang ihanda ang kung ano ang napakagandang plano ng Diyos sa sanlibutan. Si Elias at si Juan Bautista. Itong dalawang ito ay pinili at tinawag upang gumanap sa napakahalagang misyon. Sa unang pagbasa, narinig natin ang tungkol sa sino ba itong si Elias. At narinig natin kung papaanong sa salita at gawa siya'y napaka makapangyarihan. Kaya niyang magpababa ng apoy mula sa langit. Kaya niya na gawin yung sa tingin natin napaka-imposible. Kahit na yung sinasabing pagpapadala ng taggutom o yung panahon ng taggutom sa isang lugar, kaya niyang gawin. Ang lahat ay ginagawa niya upang maging babala sa mga tao na kung hindi kayo magsisisi at kung hindi ninyo tatalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At di ba ganito rin ang paalaala at misyon ni Juan Bautista? Pinili at tinawag upang ihanda ang daraanan ng Mesiyas. Ang kanyang mensahe ay tungkol din sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. At iyon ang ipinangaral niya sa ilang at yun din ang ipinangaral niya sa ilog Jordan. Kaya dito kay Elias at kay Juan Bautista, talagang maiintindihan natin kung gaano kaseryoso ang Diyos sa kanyang napakagandang plano para sa kaligtasan ng tao. Noon pa man, inihahanda na niya ang tao para sa pagdating ng tagapagligtas. At sa pagdating nga ng tagapagligtas na si Jesus, iyon pa rin ang kanyang panawagan. Pagsisihan ang kasalanan, talikdan ang kasamaan upang makarating sa kaharian ng langit. Kaya mga kapatid, noon pa man hanggang ngayon, hanggang bukas, ang mensahe ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang salita ng Diyos ay patuloy na nagpapaalaala sa atin sa kung ano ang inaasahan ng Diyos na dapat nating gagawin. Hindi nagbabago ang mensahe, hindi nagbabago ang salita, sapagkat ang salita ay Diyos. Ang Diyos na salita ay nagkatawang tao, nagpakababa, nakipamuhay sa atin, naglingkod sa halip na paglingkuran. At iyan ay walang iba kung hindi si Jesus. Sa makatuwid, ang pagkilala at pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng buhay. Ang pagiging tapat at totoo sa Kanya ay may malaking pag-asa na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan sa piling ng Ama. Unawain natin, intindihin nating mabuti ang napakagandang mga paalaalang ito sa plano ng Diyos sa atin. Amen.